Hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran.
Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Apat na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa mampanig ng mundo naroon ang Pilipino. Magandang umaga ang Pilipinas. Ikalaminanem ng Hulyo ngayon, 2026. Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, National Bureau of Investigation nagkasana ng investigasyon sa irregularidad sa 2019 SEA Games Infra Projects. Si Senator Cayetano pumalag. Prosekusyon binuksan o pinabubuksan ang tax at bank records ni VP Inday Sara. Senator Marcoleta ibiniyahin na sa Quezon City Jail. Mike Defensor at dalawang kapwa akusado nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder. Kamara ay sinusulong ang pagpapalawak ng school feeding program. Mga nabibiktima ng love scam patuloy na dumarami ayon sa Bureau of Customs. Ginagamit pa ang kawanihan sa panluloko nitong mga walang hiyang to. Mamaya may kikwento ako, ha? Tumitindi ang problema natin dito sa love scam, ha? At saka ang nabibiktima, hindi na ho yung mga senior citizen na piling may asim pa. Oo, meron pang isa nagkaroon ng HIV. Walang yan itong mga love scammer na ito. Death toll sa bagyong Inday at Habagat pumalo na sa 26. Southwest monsoon magpapaulan sa Northern Luzon at iba pang bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, apektado ng Southwest monsoon o habagat ang extreme Northern Luzon sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ang magdadala ng maulap na papawirin na may kasamang pagulan na thunderstorms sa lalawigan ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island. Asahan din ang epekto ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Magdudulot ito ng isolated rain showers, epekto ng localized thunderstorms. Samantala, walang anumang low pressure area na namomonitor ang Pag-asa sa vicinity ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang kahapon ng hapon yan, ha. Sinabi ni Benison Estereha ng Pag-asa, asahan naman ang paghina ng habagat sa mga susunod na 2 araw. Mababawasan ang pag-ulan sa western section ng bansa. Sinabi pa ni Estereha, walang bagyong papasok sa PAR hanggang katapusan ng linggo, ngunit maaaring may isa pang pumasok sa bansa bago naman matapos ang buwan. 2 hanggang 4 na buwan, 2 hanggang 4 na bagyo kasi ang inaasahan natin tuwing Hulyo. Sumampa na sa 26 ang death toll sa pananalasa ng bagyong Inday na pinalakas na habagat. Batay sa huling tala ng Office of Civil Defense sa Sarangani, ang lalawigan po ang nakapagtala ng pinakamaraming nasawi, nasa 10. Sabi din ng OCD, Lanao del Sur naman ay nakapagtala ng 7, Davao Occidental may 4, Bukidnon at Zamboanga, Sibugay
may tig-2, isa naman ang naiulat sa Iloilo. Ayon pa rin sa OCD, karamihan sa mga napaulat na namatay ay dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa. Samantala, 7 katao naman ang sugatan dahil sa pagkakahiwalay ng mga insidente ng landslide. 14 ang napaulat pa rin nawawala. Sa kabuuan, higit 1 milyong katao ang naapektuhan ng bagyo at ng habagat, kung saan 22,000 sa mga ito nananatili pa rin sa mga evacuation center. Bangkay na ng matagpuan ang 6 na taong gulang na batang lalaki na tinangay ng baha sa Bukidnon. Natuldukan na ang 3 araw na paghahanap ng sa biktima. Nakita na kasi ang katawan nito sa Pulang River kahapon. Inanod ng rumaragasang tubig ang biktima. Gayon din ang 12 anyos nitong kapatid habang tumatawid sa spillway kasama ang kanilang ama, lula ng motorsiklo noong Lunes. Una nang nakumpirmang nasawi ang nakatatandaang kapatid matapos na ma-recover ang bangkay nito sa may Katipunan River noong Martes ng hapon. Nakaligtas naman ang kanilang ama makaraan itong masagip ng mga residente gamit ang lubid. Umani ng batikos mula sa mga netizens si MMDA Special Operations Group Strike Force Gabriel Go. Matapos na pagalitan at videohan ang isang gurong na huling nagmumotorsiklo ng walang suot na helmet. Sa kumalat na video na in-upload mismo sa social media ni Go, makikita ang pinagsasabihan niya ang guro habang patuloy na nire-record ang kanilang pag-uusap. Kinesyon din niya kung bakit may dalang handheld radio ang naturang traffic violator. Sa liham na ipinadala kay MMDA Chairman Romando Artes, sinabi ng Teachers Dignity Coalition dapat managot ang guro dahil sa paglamag sa batas trapiko. Gayunman, iginit ng grupo na hindi dapat gamitin ng sino mang opisyal ang kanyang kapangyarihan upang ipahiya o maliitin ang isang tao sa publiko. Samantala, pinagtanggol naman ni Go ang kanyang naging aksyon at iginit na walang sino man, anuman ang propesyon ang dapat na mabigyan ng espesyal na pagtrato o exemption sa pagpapatupad ng batas sa trapiko. Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mali irregularidad sa New Clark City Sports Complex na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nadiskubre ng ahensya na posibleng may mga anomalya matapos ilipat ng Bases Conversion Development Authority o BCDA ang 70 hektaryang lupa para sa itatayong NBI Academy. Sinabi ni Matibag, meron ng mga dokumentong hawak ang NBI na magsisilbing batayan ng gagawin nilang investigasyon. Kabilang sa mga sisiya sa atin ang manikawalan ng public bidding, hindi nililikom na pondo at iba pang transaksyong may kinalaman sa proyekto. Bumuo rin na rin ang NBI ng task force at makikipag-ugnayan sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at sa BCDA. Magandang umaga, Pilipinas! Higit naman sa 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Dagupan Extension sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Tumagal ang sunog ng halos 5 oras, nagsimula alas 4 ng hapon, naideklarang fire out bandang alas 9 na ng gabi. Ayon sa barangay 163 chairwoman na si Lourdes Gutierrez, rice cooker na naiwang nakasaksak at hindi nabantayan ang hinihinalang sanhi ng sunog. Nagtatago na niya may-ari ng napabayaang rice cooker. Habang inaalam pa ng Bureau of Protection ang kabuang halaga ng pinsalang idinulot ng malawak na sunog. Isinusulong ng Bureau of Corrections ang pagpapasara ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa para gawing isang komersyal at government center ang lugar. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., nakompleto na ang market sounding survey at ginagawa na ang mga panuntunan para sa panukalang redevelopment. Nakailangang maaprubahan ang mga regulatory agencies at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatuon ang Phase 1 ng proyekto sa bahagi ng property na wala ng person deprived of liberty at mga informal settler. Kabilang sa plano ang pagtatayo ng government center, pabahay, mga komersyal na establishmento at isang malaking concert venue. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bucor sa Pag-ibig Fund para naman sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga kawani ng Bucor at ng Department of Justice. Aminado naman si Katapang na nananatiling malaking hamon ang matinding siksikan sa mga piitan habang patuloy na tumatanggap ang Bucor ng mga bagong bilanggo mula sa mga lokal na kulungan at mga probinsya.
Mas magkakaroon na ng access sa bone marrow transplant ang mga pasyente sa bansa na nangangailangan ng naturang treatment. Ito naman ay binida ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasunod ng pagbubukas ng bone marrow transplant unit sa Philippine General Hospital. Ayon sa unang ginang, ang nasabing pasilidad ay magbibigay ng bagong pag-asa sa mga may sakit na kanser, lalo na ang mga batang pasyente para makarecover at mamuhay ng normal at malusog. Ito isang 4-bed facility na may right central block ng PGH na isa katuparan ng proyekto sa pamamagitan ng partnership ng Pamanang Ospital at ng I Want to Share Foundation. Inaasahang mapapalakas nito ang pasilidad ng PGH at ang kapasidad ng Pilipinas na makapag-alok ng bone marrow transplantation na isa sa mga pinaka-epektibong paraan pero mahal na treatment para sa blood cancers at iba pang blood disorder. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw man si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pilipinas ang oras, 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.